Hello guys, this is Jico Manangan and you're watching my channel. So for today's video guys, tara at pag-usapan natin at magkwentuhan tayo tungkol sa nangyari sa 50th Gabi ng Parangal ng Metro Manila Film Festival. Dahil we were there at na-witness natin ang red carpet access, ang mga nangyari, mga artista, and of course, yung program proper sa loob ng ballroom. Kaya naman, halika at pag-usapan natin. May mga, syempre, meron tayong mga hindi inaasang pangyayari at yung mga VTR na mabibilis, ganon, tara pag-usapan talaga natin ito. Siyempre, 50th, it's very special and golden to man na may tuturing, di ba? Kaya naman doon pa lang sa red carpet, makikita mo talaga na pinagkagasusan, pinaghirapan at pinag-isipan talaga dahil para akong nanonood ng gala, parang GMA gala. Alam mo yung ang laki ng MMFF at yung red carpet, talagang super talagang ang ganda at kapag naglalakad ka doon, parang very expensive, ang ganda, parang nakaka-world class talaga. And of course, yung trophy ng mga mananalo. Ang laki, meron kasi doon sa gilid, ang laki ng ganon. At parang international yung pagkakagawa. Like, world class, pang 50th talaga. And kudos to the team. Kudos sa gumawa no, nag-layout at nandun din siya. At na-interview din natin siya at grabe din talaga na nakaka-proud dahil nakagawa siya ng ganong award at perfect talaga siya for 50th Metro Manila Film Festival. So yung ballroom ang laki, ang lawak at yung mga artista talaga per movie talagang super linyahan talaga sila at napakaganda rin talaga nung outcome talaga ng red carpet. May interview session din with one of the drag queens and of course si Team Yap. Sila yung parang to formally introduced yung mga artista na kalahok sa MMFF. So ayun, may spotlight sila, yung ningning talaga nila nag-shine. At talaga nakita nyo naman sa mga reels ko tsaka sa mga YouTube ko na talaga namang super ganda ng red carpet, okay? So, I don't know kung pito yung red carpet nakita sa live stream. So, if nakita, di ba, ang ganda at ang saya. Tapos, may mga food din na napakasarap, napakalaki ng mga sections of the food at na-cater talaga ng mga tao na nandun mismo. Yung mga invited, yung mga guests, at media, lahat. So, super smooth naman. And of course, yung program proper, um, yung host, syempre, no, na-juice na Team Yap, Robbie Domingo, Kapuso Stars, Jasmine Curtis, and Gabby Garcia. Yung nag-intro, yung kumbaga opening ng program ay walang iba kundi ang Broadway, West End musical at hinamis nating lahat na syempre fan din ako nito ni Miss Rachel Ango. Kumanta siya ng dalawang kanta, OPM, at talagang nag-open ang mga tao at na-witness nila ang lakas ng at powerful na boses ni Miss Rachel. Meron lang mga nangyari sa opening na parang glitch lang sa mic at hindi talaga inaasahang pangyayari. Parang seconds din yun na nagtagal tapos umokay na ulit yung mic. So yun yung una kong napuna at nakita natin na parang sana hindi nangyari because yung mga technical issues talaga hindi talaga may iwasan yan. Ayan, so yung mga cast, yung mga movie, per movie talagang yung table nila magkakatabi naman at nandun yung Green Bones, nandun yung Strange Frequencies, My Future You, Uninvited, Nina Vice, and the breadwinner is The Kingdom, Topak, Isang Himala. So, ayun, Hold Me Close nandun din. So, napaka naman, okay talaga yung pagkaka-arrange and wow, wala akong masabi. Tapos, yung mga hindi talaga inaasahang mga pangyayari. Like, nung in-announce yung special jury prize or special citation award ni Meme Vice Ganda dahil wala siyang kaalam-alam doon sa award. At yung reaction talaga niya was parang, anong award to, ganito, ganyan. Di ba nakita naman talaga natin sa video. And, parang syempre glitch yun sa program sa MMFF kasi hindi sinabi ng nina Dennis at Lorna. I don't know kung nasabi ba talaga sa teleprompter na kailangan mo na talaga nilang basahin yung ibig sabihin ng award
ni Meme Vice dahil napatanong si Meme Vice at parang nasabi na lang ni LT or ni Miss Lorna, kaya ito na nga talaga yung ibig sabihin ng napanalunan niya. So, syempre talagang kung ikaw yung mananalo, what is this award for? Parang yung meme ni Nicki Minaj talagang nag-spread ulit kasi parang nangyari nga kay Meme Vice. So, ang nakakatawa din dun, parang ibig sabihin hindi na siya ma-awardan as best actor. Best actor, parang ganun na yung sinasabi ni Meme Vice. Kaya nagtawanan lahat ng mga tao at grabe din talaga, nakakaaliw ang kanyang message o speech. Tapos yung bago pala yun guys, nakakaaliw din yung, kasi may lifetime award si Joseph Estrada at yung mga nag-present ay si Meme Vice at si Vilma Santos, si Miss Vilma. So, yung laugh trip nila, yung riot nila, parang ang sarap din nila makita sa big screen o pelikula na magkasama dahil nakakaaliw din yung kanilang rapport doon habang ini-introduce si Mr. Joseph Estrada, si Sir Joseph. So, ayun na nga guys, yung napansin ko rin at nakakatawa din yung moment na yun. Kaya yung mga sumunod, like FPG Award, ganon, parang napatanong din yung director ng Topak. Parang, pwede rin pong malaman kung ano po itong award na to, kung FPJ or kung nanalo po kami, it's because action ba dahil si FPJ is action king, 'di ba? Parang ganon din. So medyo naging sarcastic in a way na rin na parang ano na po ano po bang award to? Pwede niyo po paki-explain dahil hindi rin nasabi dun sa FPJ award kung ano nga ba yung parang meaning noon at bakit sila yung napili. So yun lang yun yung napuna din ng mga netizens at sa mga nakapanood. Doon din sa pag-present ni na Sue, Yul Servo at saka ni Miss Christine Reyes sa Best Supporting Actor kasi nakita din doon na dalawa yung nomination ni Sid Lucero at parang si Christine parang gusto niya parang si Sidney manalo kasi dalawa nomination, 'di ba? So parang doon pa lang may yung mga tao nakita yung reaction ni Christine, alam naman natin very straightforward at alam naman natin kung gaano talaga ka-prangka itong si Miss Christine at sabi parang narinig sa mic na parang si Sid na yan. Parang gusto niya talaga na si Sid yung manalo. Pero nung they opened the envelope, um, kasi yung best supporting parang si Jong Hilario, sino pa ba? Dalawang Sid Lucero nga, 'di ba? At saka si Kokoy De Santos. Tapos si Ruro Madrid nga. Tapos nung binuksan nila si Ruro Madrid yung nanalo, parang iba yung reaction ni Christine. Parang gusto niya kasi parang expect niya na manalo si Sid. So, well, syempre, di ba, nakatrabaho niya sa The Kingdom and meron din siyang entry sa Topak. So, parang siguro naging bias lang si Miss Christine na parang sana gusto niya manalo si Sid. Kaya yung reaction niya parang hiwalay. Tapos nung sinabi, parang nung tumuro na siya sa table ng The Green Bones, parang alam na ng mga tao na Green Bones yung mananalo, which is si Ruro Madrid. But, syempre, kudos to Ruro Madrid. Napakagaling din naman niya doon sa Green Bones. I've watched the Green Bones movie, and iba rin talaga yung pinakita niya doon. Going back sa nominations, sa Best Actor, parang ay, dun muna tayo sa Best Supporting Actress naman. Nanalo si Miss Kaki Teodoro at napakagaling din naman niya. Napanood ko ang premiere night ng Isang Himala at nakita ko talaga yung performance ni Miss Kaki. I interviewed her, I talked to her na parang grabe, Miss Kaki. Parang isa ka sa possible na manalo ng Best Supporting Actress dahil napakagaling niya talaga dito. And look, siya nga ang pinangalanan at nagwagi, 'di ba? At natalo niya si Gabi Padilla ng Invited na dinlustre na ang galing din daw niya sa Uninvited, which by the way, hindi ko pa napanood pero looking forward ako sana this week mapanood yung Uninvited. And iyon na nga, no, na-snub si Uge at saka si Gladys Reyes na yung iba parang gusto nila na sana mapasama din sina Uge at saka si Miss Gladys Reyes dahil napakagaling din nila sa And the Breadwinner Is. Napanood ko rin kanina yon. Well, nung napanood ko yon, parang may impact din naman talaga yung linyahan ni Gladys at ni Uge, lalo-lalo si Uge, no, dahil iba rin talaga kasi mag-ate sila ni Bambi dito, which played by Vice Ganda. Iba rin yung ginawa niya dito. Pero kasi parang feeling ko talaga yung nag-shine sa mga eksena
si Vice talaga sa mga eksena. So parang feeling ko dahil hindi siguro na-nominate si Uge, it's because parang yung mga sequence or yung mga eksena ni Uge is parang hindi mas na-highlight talaga si Vice o yung character ni Vice dun sa mga scenes. Kaya yun yung feeling ko kaya hindi na-nominate. Tapos yung nominate co-nominees pa ni Kaki ay walang iba kundi si na Miss LT tsaka si Miss Chanda Romero ng Espantaho. So, wow, 'di ba? Big names tapos ikaw yung nanalo. So, hats off talaga kay Miss Kaki. So, kaya naman napaluha siya, naging emotion. Nal siya noong nag-receive na siya ng award at yung speech niya talaga, 'di ba? And ito pa, one more na na-snub din sa Best Actor naman, nominees, si Mr. Aga Mulak. So, nagtaas yung kilay ng iba at mga netizens, nakita ko rin na bakit hindi nominado si Aga Mulak dahil napakagaling din daw niya sa um, Uninvited. So ako di ko pa napanood ang Uninvited. Gusto kong panoorin sana this week. At looking forward din talaga ako kung ano talaga yung movie ng Uninvited. 'Di ba? Kung bakit naging ganun yung result nila sa Gabi ng Parangal. Parang nanalo lang sila ng Best in Float. Tie pa sila ng Topak. So, parang na-snub din ang Uninvited dahil nga talaga sila sa Gabi ng Parangal. Pero full support talaga sila. Nandun si Miss Vilma, na late nga lang siya. Miss Vilma, Sir Aga, Nadine, Gabi, Padilla, Elijah. Wow, parang I don't know what happened talaga at bakit ganun yung nangyari sa Uninvited. Talagang wala silang major award. Yes, so yun wala bakit na question din bakit wala si Aga as best actor nominee, which is si Dennis Trillo ang nanalo. So yung nakasama niya sa best actor nominees ay walang iba kundi si Vice, Arjo, Vic Soto, Piolo Pascual. Which is correct ba? Tama ba ako? Na wala ba akong nakalimutan? So parang ganun yung na-recall ko at of course si Dennis Trillo yung nagwagi. At hindi talaga niya inaasahan dahil parang ganun siya. Hindi niya alam na kung ano yung reaction niya. Tapos uminom pa siya tubig para syempre okay siya pag mag-i-speech siya. Though marami siyang hindi napasalamatan iba at tinuloy naman niya ito sa TikTok video niya, 'di ba? Pati talaga natin si Dennis Trillo dahil sa napakagaling talaga na performance niya sa Green Bones. Though yung iba, gusto rin talagang manalo or parang may chance din daw itong si Meme Vice dahil napakagaling din talaga niya sa And the Breadwinner Is. Sa Best Actress naman, yung mga nominees, of course, si Miss Vilma Santos, Aisel Santos, Judy Ann, Jane De Leon, I believe so, Julia Montes, ayun. So parang sila yung naglaban-laban. At nagwagi nga ay si Miss Judy Ann Santos. Malakas talaga yung dalawa. Like, isang himala ni Aisel. Napakagaling din niya doon. She did an amazing job. Miss Vilma Santos, napakagaling din daw niya dito. Yung acting niya is iba. Though hindi ko pa napanood talaga. Gusto ko na lang panoorin. Pero ang nagwagi ay si Miss Judy Ann Santos. Wow din talaga. So gusto ko rin panoorin ng Espantao at kung bakit siya ang nagwagi as Best Actress. Kasi sa trailer pa lang, di ba, ilang few scenes pero tignan mo naman yung damang-dama mo talaga kaagad yung acting ng isang reyna na si Miss Judy Ann Santos. One thing na kinwestiyon din ng mga tao is yung best original theme song, best movie theme song, ganon. So parang ilan lang yung mga nominado sa The Kingdom, sa And the Breadwinner Is, hindi, The Kingdom, Uninvited, Isang Himala, at Topak, parang yun. And then, wala ang dalawang OST ng SB19, Niebe for Green Bones, Mapa for And the Breadwinner Is. So, meron akong napagtanungan kung bakit wala yung dalawang SB19 songs sa nominations. It's because hindi daw ginawa yung kantang yon sa movie. So parang ganon. So yun yung hindi siya original kumbaga for a movie. Kasi 'di ba ni-release yun ng SB19
for their album, for a single, at hindi siya for Green Bones or And the Breadwinner Is. So parang kasama yun sa criteria kaya hindi in-include as nomination. So yes, ganun yung nangyari. Pero ako, nung nag-video ako, nagko-content ako, parang, sana nandun yung dalawa, yung Niebe at Mapa. And then, medyo nasad ako as an 18 fan dahil wala nga sila doon sa nomination. So, ang nanalo ay yung version ni J.K. Labajo for Isang Himala. Yun. So, congratulations, J.K. And yung breakthrough artist or breakthrough performance, which binigay ito ng MMFF kay Seth Fedelin for his movie My Future You. Though hindi ko pa napanood ang performance na dito, yung acting na dito, yung kwento, yung movie mismo. Pero ayun na nga, nagtaas din ng kilay ng iba kung bakit hindi parang mas prefer o mas maganda daw o mas okay kung binigay ito kay Mr. Bossing Vic Soto dahil napakakiling din. Kumbaga kapag breakthrough, di ba, parang binrake mo yung performance mo dito. Kumbaga, top-notch talaga. So, siyempre, knowing Vic Soto, drama talagang ginawa niya at pinakita niya dito sa The Kingdom as Lakan. So, for me, it's a breakthrough performance and it's a breakthrough acting from a comedy to jump into drama scenes or dramatic actor. So, napakahirap nun. Yung shifting is iba at yung timing and all that, magiging seryoso ka bilang comedy icon ka, no? So, napakahirap na yung switching. At sinuportahan ito ng mga tao dahil napakadaming awards ng The Kingdom, okay? So, may Best Visual Effects, Production, tama ba? Production, may special award din sila, Best Director, and Second Best Picture. So, congratulations, The Kingdom, including Bossing Vic Soto. Napakadami ring sinihan. And feeling ko, guys, parang nasa top 2 ata siya ng gross ng 10. So, pang top 2 siya. Congrats, di ba? Ayun. So, yun lang yung mga napansin ng mga netizens kung parang napansin nila. Parang mas deserving daw si Bossing. Yun. Si OG Diaz naman napatweet, 'di ba? Hindi lingid sa ating kaalaman na nag-story siya or nag-tweet siya na parang nanalong Best Picture ang Green Bones pero hindi siya nanalo sa Best Director. Parang ganon. Parang kumain ka ng ganito pero iba yung ibang putahe. Parang ganon. Yeah, makikita niyo yun sa story niya kung nandun pa. O yung tweet niya. Parang kasi deserve din naman talaga ni Direk Zig na for Best Director. Pero hindi siya nagwagi. Ang nagwagi ay yung Best Director ng pelikulang The Kingdom, Mr. Mike Toviera, and yung sa My Future You, I forgot his name, sorry, director ng My Future You. So, yun. So, yun yung parang kinwestiyon lang ni OG Diaz. So, which is ako din. Parang, ganun. Tapos, apat yung ginawaran sa Best Picture. So, fourth ang Isang Himala, third ang My Future You, second ang The Kingdom, at first ang Green Bones. So, dito pa lang guys, makikita nyo kung ano talaga yung mga pelikulang magaganda at sinuri talaga ng Board of Judges dito. And, medyo marami rin na ang nadismaya sa mga fans ni Meme Vice at sa pelikula niya dahil na-snub din ito. Gender sensitivity lang ang award nila and of course yung special jury citation ni Meme Vice. So aside from that, nungers na talaga sila. Like wala na silang nominations, yes, pero wala na silang nabag for major award. So medyo nasad yung mga fans, nasad din dahil napakaganda rin naman talaga ng And the Breadwinner Is Us dahil napanood ko rin siya kanina lamang, no? So, yeah. Medyo nanghinayang din ako doon bakit na-snub din sila. Pero, laban lang, di ba? Laban lang para sa festival na ito talaga may ganitong mga nangyayari at hindi talaga may iwasan ito. Feeling ko naman, sila naman na nangunguna sa takilya because of the magic of Meme Vice ganda, di ba? So, yun. Yun lang naman yung napansin ko na parang napansin din ng mga netizens at syempre ni-raise din natin ito para malaman din kung yun din ba yung mga napansin ng mga netizens na nanood mismo ng live ng
ng MMFF Gabi ng Parangal. So, aside from that, grabe din talaga yung experience. Nakakapagod, yes, kasi nga, napakalaki ng ballroom and yung table ko dun mismo, nasa gilid siya. So, I have to move sa center na nakatayo dahil nga nandun yung mga cast para ma-videoan ko and to have a content para tapos makita din natin kung ano yung mga nangyayari at mga chikahan nila and all that. It feels like, wow, I'm surrounded with the best actors and actresses from different networks na nagsama-sama dito sa MMFF. So, wow, congratulations! And yeah, it was magical event. It was a star-studded event at congratulations sa mga 10 pelikula and sana dumami pa yung mga pelikula na mapanood din ng mga tao this coming, syempre, holidays at tangkilikin natin ang pelikulang Pilipino because this is the best MMFF movies lined up so far. Iba't ibang genre, iba't ibang kwento, napakaganda, world class at maiaano mo talaga sila. May pagmamalaki mo bilang Pinoy. So there you have it, guys. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. And for more updates, keep on watching and keep staying dito sa J. Kamanangan TV channel. Till next time.